Samantala, subway in the metro. Isa yan sa mga target na itayo ng gobyerno na pangontra sa traffic at bahagi na binasagang Duterte-nomics. At mula sa Pasay, saksi live si Atina Imperial. Atina. Igan, excited na ang ilan kong nakausap para sa mega subway project ng gobyerno. Oras na ginugugol sana sa pagkatrabaho o pagpapahinga para lalong produktibo. Oras din na nagpapaantala sa delivery ng mga produkto. Kaya hindi na katakataka kung bakit lumabas sa isang pag-aaral na 2.5 bilyong piso ang nawawala sa ating ekonomiya dahil sa traffic. Kaya naman kabilang sa tututukan ng binansagang Duterte-nomics ang pagpapatayo ng mga infrastruktura na lilikha rin ng mga trabaho. Isa sa mga ipatatayo ang mega subway na sisimulan sa taong 2020. Parang MRT pero hindi EDSA ang tatagusan ng Phase 1 mula sa Mindanao Avenue sa Quezon City, kundi iba pang lugar sa Mandaluyong at Pasig hanggang makarating sa Taguig. At ang dadaanan, ilalim ng lupa. Sa Nobyembre na magpipirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at Japan sa proyekto. Pinag-aaralan din ng Phase 2 na posibleng umabot sa NAIA. Kung magkataon, good news ito para sa airport police na si Jericho. Sa halip kasi na 2 oras na pag-commute, nasa 30 minutos na lang ang itatagal ng kanyang biyahe mula sa bahay niya sa Novaliches, Quezon City hanggang NAIA 3. Tinatayang nasa 350,000 pasahero ang maisasakay ng subway train. Grateful po ma'am kasi mas mapabilis yung pasok ko dito, hindi na ako mapapagod. Sa mga kabado sa posibleng idulot na traffic ng proyekto, sabi ng Transportation Department, pumunta ho ako sa Tokyo mismo. Tinignan ko sa sarili kong mata na pag nag-construct ka sa ibaba, wala masyadong gulo sa ibabaw. Ayun yung tinatawag kanina na tunneling system. Nakita ko ho, minimal at minimum. Kasi hindi rin ho naman madali akong o agaran akong pumayag na tama ka kung matraffic dyan. Baka ilang taon binubugbog ako dyan. Itutuloy rin ang matagal ng pinaplanong pag-aayos ng linya ng PNR mula Maynila papuntang Malolos at Clark at linya nito papuntang Calamba at Los Baños sa Laguna. Plano ring magkaroon ng tren na magdudugtong sa mga lungsod ng Davao, Surigao at Cagayan de Oro sa Mindanao. Ang budget para diyan at sa iba pang mga proyekto nasa 8.4 trillion pesos. 20% daw lang yan ang uutangin sa ibang bansa at ang 80% kukunin sa ating buwis, kaya ipatutupad ang Comprehensive Tax Reform Program. Dito, kahit bababaan ang income tax natin, dadagdagan naman ang tax sa ilang produkto, halimbawa sa kotse o sa langis. Samantala, Igan, pinasiyaan din kanina ang Runway Manila o yung walkway na nagdurugtong dito sa NAIA sa pinakamalapit na commercial complex. At live mula rito sa Pasay City, ako si Atina Imperial, ang inyong saksi.